Sa umpisa ng chapter ay pinapakita sa atin isa Black Dragon Berna na nagbabasa tungkol sa mga poison bees. Ang mga poison bee daw ay mga tower monsters na kumakain ng karne at naghahunt gamit ang kanilang nakamamatay na lason. Yun daw ang alam niya. Subalit wala daw explanation sa Tower Manager Guidebook ang nangyayari ngayon sa farm. Pero since mukhang hindi naman daw delikado ay babantayan niya na lamang daw muna ito. At tatanungin niya na lang ang kanyang lolo sa susunod na magkita sila. Parang may problema ka. Sigurado namang may solusyon daw dito. Balik tayo kina Tommy, at hindi pa din siya makapaniwala na siya pala ay si Bibi. Ibang-iba na daw kasi ang itsura niya, pati si Black Rabbit nagulat. Grabe, pati bubuyog ginawa na nilang cute at sexy dito no? Meow meow meow. Ipinaliwanag na simula nung kumain siya ng mga nectar sa mga bulaklak sa farm, ay naglalabas ng malakas na scent ang kanyang katawan at nadagdagan din ang kanyang timbang. Dahil doon ay lagi siyang tinatarayan ng queen bee sa kanilang hive, pero kalaunan ay nalaman niya na din kung bakit. Yun ay dahil nagkaroon na siya ng abilidad na makapangitlog. Hoy! Bitawan mo yan! Hindi natin alam kung makakasakit yan sa buntis! Doon niya napagdesisyonan na maglipat ng bahay. At ang naisip niya na ligtas na tahanan ay ang farm ni Tommy. Sa mga nagdaang araw ay nakaranas siya ng pananakit sa katawan, at matapos ang ilang transformations ay lumabas din ang kanyang pinaka-latest na form na si Bibi Gandang Reyna. Kinongratulate siya ni Tommy sa kanyang bagong anyo at binigyan ito ng bulaklak. Na-touch naman doon si Bibi at napayakap sa kanya. Na-in-love pa nga yata, meow. Nung nakita ito ng mga baby bubuyog, ay nakigaya na din ito sa pagyakap sa kanya. Naging friendly na din sila sa ibang mga rabbits. Makalipas ang ilang araw, makikita nating ginigising ng mga rabbits ang natutulog na Tommy. Ate! Ba't ang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious ba? May nagdaan daw na blue moon at akala niya pa naman makakatulog daw siya ng mahimbig ngayon. Biglang tinuro ni Roger ang isang blue moon carrot, nagtipon naman ang lahat para makita yon. Kaya naman pala excited ang mga rabbit na ito, sabi ni Tommy. Binunot na ito agad ni Tommy at nakita na ang item name nito ay Agility Carrot, at nagbibigay ito ng permanent agility stat boost. Nakakuha din si Tommy ng malaking experience points sa pag-harvest noon. Mas malaki pa daw ang nakuha niyang experience points dahil rank E+ ang item na yun. Bilang pasasalamat naman ni Tommy, ay binigay niya ang special carrot na yun sa mga rabbits. Kitang-kita naman ang excitement nila, at naghanda sila agad na hati-hatiin ito. Hinagis ito ni Roger at mala ninja na hinati ito ni Rabbit Zorro. Ayos din no? Na-impress si Tommy dahil nagawa niyang mahati ito equally, at ang galing pa ng performance. Kinindatan naman niya si Black Rabbit na nagpainis dito. Iba namang rabbit ang bida ngayon. Makikita natin na may 5 din palang tumubo na Blue Moon Cherry Tomatoes, kaya naman para tuparin ang pangako niya kay Dragon Berna, ay binigyan niya ito at nag-request ng bagong skill. Sinabi ni Berna na, pag-iisipan muna nila kung pwede na ba siyang bigyan ng bago, na nagpetoke kay Tommy. Bigla na lang may sumigaw at yun pala ay si Moon-ing na hinahabol ng mga poison bees. Tulungan mo ko Tommy, hinayupak ka, meow meow meow. Wala nga daw pala si Moon-ing nung ipinanganak ang mga baby bubuyog. Kaya naman dinampot siya ni Tommy at ipinakilala siya sa kanila, at kasama din daw siya sa pamilya. Paano masabi? Hinayaan na siya ng mga bubuyog kaya't sinabi niya, salamat sa iyo brother Tommy, meow meow. At bakit mo ako tinatawag na brother? Employee Moon-ing ka nga bakit mo ako tatawaging brother? Sabi mo kasi family tayo meow meow. Back to business na ulit at magsimula na daw silang magbilang ng mga sales. Good work daw dahil nakalikom siya ng 75 tower coins, ngunit meron pa uling nilabas na bag si Moon-ing at ipinagyabang na nagdagdag presyo siya kaya naman mas malaki ang kanyang kinita. Ang galing ko na diba? Pwede na akong maging sales cat Moon-ing ulit. Inabot naman ni Tommy ang kanyang sahod at sinabing good job employee Moon-ing. Nayamot dito si Moon-ing kasi bakit hindi pa daw siya sales cat. Sinabi ni Tommy na kailangan niya pa daw mag-work harder para maabot ang title na yun. Kinomfort naman siya ni Black Rabbit. Alam na daw pala yun ni Tommy dahil sinabi sa kanya ito ni Dragon Berna. Paglingon niya kay Moon-ing ay kumakain ito ng cat snack na biogesic flavor. Sarap na naman ang pusa nato, yummy yummy meow meow na naman. Saan niya daw yun nakuha? Tanong ni Tommy. Kinwento ni Moon-ing sa kanyan kung paano ito binigay sa kanya kapalit lamang ng picture. Napaisip naman doon ang ating bida.
May dalawang paraan upang makapasok sa tower, ang una ay ang vanishing. Sa ganitong paraan siya napunta sa tower nung hinaigo siya ng black hole. Pag vanishing method daw ay maisasama ng tao ang kahit anong dala-dala nito sa pagkahigop, at normally, dadalhin sila sa first floor ng tower. Ang pangalawa naman na paraan ay sa pagdala ng isang awakened na hunter ng item sa loob ng tower. Base sa impormasyon ay 1 kilo lamang ang pwedeng madala na items galing sa labas, ngunit pwede ka maglabas ng kahit gaano karami nang walang restrictions. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Ang normal lamang daw na dinadala sa loob ay hunter phone, instant hunter food, at minsan Yosi para sa mga smokers. Kaya naman, para magdala pa ang isang hunter ng unnecessary ng gamit tulad ng cat food para lang mabigay sa isang pusa ay medyo weird. May na-realize naman bigla sa Tommy. Ang henyo ko talaga, may business idea na naman akong naisip habang tumititig siya kay Moon-ing. Nagtaka na lang si Moon-ing doon kaya inalok niya din ito ng cat food. Ano na naman kayang kalokohan ang iniisip ni Tommy ngayon? Malala pa yata itong kumag na ito kaysa kay Moy Moy. Alamin natin yan sa susunod na video. Stay put ka lang dyan. Kita-kits next time. Wow naman! Wow! Wow naman! Wow! Wow! Wow naman! Wow! Wow! Wow naman! Wow! Wow!